Hello guys. So, ang topic natin for today, ito, pagmamahal ng lalaki na panghabang buhay. So, ladies, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, ito, ating aalamin ang mga traits ng isang lalaki na maging loyal at mamahalin ka for life. So, at number one, ito yung hindi naglilihim. Alam nyo, ang sumisira sa isang pagsasama o relasyon, madalas ay dahil sa mga paglilihim. Yung gumagawa ka ng mga bagay-bagay na lingid sa kaalaman ng iyong partner. Madalas ito na yung mga panloloko, pagtataksil, cheating, yan po lahat. Inililihim ang mga yan sa iyong partner. Kaya kung ang partner mong lalaki ay wala siyang paglilihim sa iyo, open book ang buhay niya sa iyo, swerte mo. Kasi napakabihira ang may mga ganitong katangian. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi po ba? Kaya kapag ganyan ang lalaki na yan, pag-ingatan mo, suklian mo rin yung pagmamahal na iniaalay niya sa iyo. So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung he values you for who you are. Wow! Ito ang isa sa mga pinaka-sweet na maaring gawin ng lalaki para sa iyo. Kasi kapag ganyan ang lalaki, tunay kang minamahal dahil tanggap na tanggap ka niya kung sino ka. Hindi niya ipinagpipilitan yung mga gusto niya. Hindi niya ipinagpipilitan kung ano man yung mga standards na meron siya. Kapag mahal ka ng isang lalaki, tanggap na tanggap niya ang pagkatao mo. Kung sino ka, kung ano yung pinanggalingan mo, yung kabuuan niya, yung kabuuan mo bilang babae, yung mga imperfections mo, weaknesses mo, strengths mo, lahat-lahat yan ay tanggap na tanggap niya. Kaya kung dati mayroon siyang mga standards, nawawala na yan dahil sa kanyang tunay na pagmamahal. Pero syempre, yung mali naman ay dapat ituwid, di ba? So, diyan kayo mag-uusap ng maayos dahil lahat naman ay nakukuha sa mabuting usapan. So, ganun ang lalaki. Kaya kung ganyan ang partner mo, you're such a lucky lady. Okay? So, ayan po. Ang number two. Number three. He is there during tough times. So, ang lalaki na tunay na nagmamahal, loyal sa kanyang partner, ito yung mga ginagawa niya kapag merong mga nangyayaring suliranin sa buhay. Buhay ninyong dalawa, personal na problema, andyan siya para damayan ka. Andyan siya para sa lahat ng suporta na maaari niyang ibigay. Whether it be moral, spiritual, emotional, mental, financial, nandyan siya. Hindi siya umaalis sa tabi mo hanggat hindi naaayos yung mga gusot na yan. Ganon ang lalaki na tunay na nagmamahal. Sa panahon kasi ngayon, kapag may unos na dumaan, naku, isa dyan ay naglalaho madalas ang ganyan. Babalik na lang yan kapag nawala ulit yung unos or yung bagyo ng buhay. Di ba? Maraming ganyan. Yung mga mahihinang nilalang na hindi kayang labanan yung mga problema sa buhay. Pero ang tunay na nagmamahal na lalaki, hindi kanyan iiwanan. Nandyan siya lagi para sa iyo. Anumang bigat ng problema na yan, nandyan siya. At talagang tutulungan ka, gagawin niya ang lahat-lahat para malampasan ang mga pagsubok na yan sa buhay ninyo. Okay? So ayan po, ang number three. Number four, ito yung he is consistent with his actions. Kapag pagmamahal na tunay,
ang nararamdaman ng lalaki sa'yo, ang mga actions niya, yung mga galaw niya, yung mga ipinapakita niya sa iyo, hindi yan nagbabago. Ganun at ganun pa rin. Kahit sa paglipas ng panahon, hindi nagbabago. Kasi consistent yan eh. Nagmamahal talaga yan. Hindi siya nagpapanggap. Lahat ng ipinapakita sa iyo ay tunay. Genuine. May mga pumapasok kasi sa isang relasyon na hindi pa talaga buo ang loob. Kapag nakakita na ng mga flaws sa isang relasyon, wala na. Yung mga dating ipinapakita dati, naglalaho na. Kasi hindi naman pala buo yung loob niya. Kumbaga, nagpapanggap lang na nagmamahal. Pero kapag dumating na yung realidad sa harap niya, wala na. Sumusuko na yan. Pero ang tunay na nagmamahal, walang makakahadlang sa kanya, sa kanyang pagmamahal sa babae na kanyang minamahal. Consistent siya habang buhay, di ba? So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung he respects your differences. Alam nyo, sa isang relasyon, meron at merong individuality ng lalaki at ng babae. At kung ano man yung pagkakaiba nyo na yan, nire-respeto ng lalaki yan. Mahirap naman kapag lahat ay magkakapareho kayo. Hindi maari yun. At wala namang individual na parehong-pareho. Okay? Meron at meron niyang pagkakaiba. Lalong-lalo na sa mga magkakarelasyon, di ba? Darating at darating yung mga pagkakataon na lumalabas na yung mga totoong mga gusto at mga hindi gusto ng bawat isa habang tumatagal ang pagsasama ninyo. Doon nyo nalalaman na, hindi pala tayo parehas ng mga ninanais, ng mga plano, ng mga gusto. Di ba? Maraming ganyan. Pero dahil mahal ka at tunay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo, yung mga pagkakaiba ninyo ay tanggap na tanggap ng lalaki. So, ina-appreciate niya yung mga differences ninyo. So, gumagawa rin siya ng paraan para yung mga differences ninyo ay nagkakasalubong or nagiging maayos pa rin sa bandang dulo. Di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, he embraces conflict. Darating at darating yung panahon na mag-aaway din kayo. Hindi porket sobrang nagmamahalan kayo, ay perfect na kayo. At darating din yung pagkakataon na meron kayong mga hindi pagkakasunduan. At dyan na kayo nagkakaroon ng mga away. Normal yan sa isang relasyon. As long as pagkatapos ng inyong pagpapalitan ng mga opinyon, ng inyong mga hinaing sa bawat isa, nagiging mahinahon ulit kayo at pinag-uusapan. Nagkakasundo kayo sa bandang huli na maayos din ang inyong gusot sa bawat isa, di ba? At dito masusubukan yung lalaki kung tunay ba siyang nagmamahal, di ba? Kasi kung tunay siyang nagmamahal, ay nakikipag-ayos siya. Hindi yung kapag nag-away kayo ay gagawin niyang dahilan para umalis. Hindi niya gagawin dahilan para maghanap ng iba. Hindi pwede yun. Sobrang walang pagmamahal ang ganon. So ayan po, ang number 6. So ayan po, ang ilan sa mga gawain ng lalaki na tunay ang pagmamahal sa babae. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,